konektado ka na, tama ba? Diba? So ngayon, si God din may emotion kasi nga we are created in His likeness and in His image. So bakit gano'n? So sa Psalm 78, sobrang nagpapasalamat ako kasi parang kinukwentuhan tayo ni God dito. So Psalm 78 verse 1, sabi dito, "My people, hear my teaching, listen to the words of my mouth." So dapat daw makinig tayo sa Kanya. Hindi lang natin dapat pakinggan, kundi dapat buksan yung mga puso natin. Kasi kahit anong turo sa inyo, kapag hindi naman kayo, wala yung desire nyo na matuto, wala din, sayang lang, diba? Huwag nyo nga hayaan na pupunta kayo ng church or papasok kayo ng klase nang wala kayo na natutunan. A day without learning is a waste. Diba? Okay? And then, so, pagkakin natin yung verse 4. Sabi dito, "We will not hide them from their descendants. We will tell the next generation the praiseworthy deeds of the Lord, His power, and the wonders He has done." So, sino yung generation na sinasabi dito ni God? Sino yun? Yes, tayo yung generation na to. Kasi kung babalikan natin dito sa verse 2, sabi dito, "I will open my mouth with a parable. I will heal the things from old. Things we have heard and known. Things our ancestors have told us." So dito, sa kwento dito sa Psalm 78, kinuwento ni God dito kung paano ba yung ginawa sa kanya ng mga tao despite sa mga kabutihan ginawa niya. Kasi si God, binless niya yung mga tao sa Ephraim, sa lugar ng Ephraim. Gumawa siya ng miracle sa Egypt. Dinivide niya even yung dagat para makaraan lang yung mga tao. Diba? And then, hinati niya yung bato, and then yung water talaga nag-overflow. Diba? So sabi ni God, bakit kaya yung mga tao, binless ko na, pero ayaw pa rin nilang maniwala? Bakit kaya? Kulang pa ba? Diba? Minsan ba naramdaman nyo na hindi kayo blessed? Sa totoo lang, lahat tayo blessed. Nasa nag-receive lang yan. Diba? Kung dadalhin mo, alam mo ba, napaka-importante na maging appreciative tayo. So mamaya, sabihin ko sa inyo kung bakit. And then, sorry. Okay lang. So, God is blessing us because He wants you to be an example that you can encourage to other people. Bine-bless ka niya, bakit? Kasi gusto niya, pag sinabi mo, "Lord, so, alam mo ba, na-bless ako. Grabe, alam mo, wala akong pera, di ba? Wala akong baon, pero may nang-libre sa akin, may nag-offer sa akin, sobrang blessed ko talaga. So, hindi talaga ako pinababayaan ni God. Diba? So, pag narinig yun ng tao na parang ang feeling niya sa buhay niya, lagi na lang siyang malas. Diba? Siguro pag naniwala ako kay God, makakaranas din ako ng ganun. Siguro yung mga bagay na akala ko dati wala lang, magiging totoo na, makikita ko na. Diba? Blessing is not only a reward. Diba? Blessing is not only a reward na kapag gumawa ka ng mabuti, tsaka ka lang i-bless ni God. Hindi ganun yun. Diba? Pakiramdam ba natin, syempre pag sa school, pag nag-aral ka ng mabuti, di ba, mataas yung grades mo, magiging proud yung parents mo. So si God ganun din. Pero, alam niyo ba yun, kahit wala ka pang ginagawa, binibless ka na ni God. Diba? So, blessing is a channel. Diba? Blessing, bakit naging channel? Kasi gusto ni God, diba, yung pagpapakita niya sa'yo na nabibless ka, ma-encourage mo yung tao na maniwala din sa kanya. Diba? And number 2, blessing is a way of discipline. Bakit? Kasi pakiramdam natin, pag nagkaroon tayo ng kasalanan, hihinto na yung pagbibigay ng blessing sa atin. Na may kasalanan akong ginawa, baka ipanish ako ni God, ganyan. Kasi hindi ako sumunod. Kasi hindi na ako nakakagawa ng devotion ko. Kasi hindi na ako ma-attend ng church. So, minsan, nahihiya tayong umattend ng gigong, nahihiya tayong umattend ng church kasi may ginawa tayong kasalanan. Pero sabi ni God, hindi dahil tumalikod ka sa akin, hindi dahil tinalimutan mo ako, hindi dahil pinagpalit mo ko, titigilan ko na yung pagpapala sa buhay mo. Kasi patuloy mo yung pagpapala sa'yo ni God. It's His way of discipline. Bakit? Para malaman mo na kahit kalimutan mo siya, kahit iwanan mo siya, sabi sa'yo ni God, gusto ko ma-realize mo that God is so good to be hurt, to be rejected and ignored. Diba? So, hindi siya kagaya ng iba na kapag pinagpalit mo, alam mo yun, sobrang ikaw yung manghihinayang na, Lord, sana sumunod na lang talaga ako sa'yo. Diba?
Kasi lahat ng pagpapalit mo kay God, wala lang yan, temporary lang yan. Pero lahat ng gagawin mo para kay God, pang eternity. Diba? Blessing is also a gift for God. So, tayo lang ba yung nabibless? Dahil tayo yung tao, tayo yung mahal ni God, dahil anak niya tayo. Tayo lang ba dapat yung mabless? Hindi. Kasi dapat nabibless ka para i-bless mo din si God. Diba? Kasi sabi ni God, na-bless na kita. Di ba kayo pag nagbigay kayo ng something or super nag-i-effort kayo sa isang tao, gusto niyo din, di ba, may something in return. Though, sabi natin, unconditional love. Di ba? Pero sabi ni God, ini-bless kita kasi gusto ko naman maramdaman mo na mahal mo din ako. Gusto ko naman maramdaman ko na importante ako sa'yo. Kasi mahal kita eh. Pero, sabi niyo nun, minsan siguro yung isip mo, kulang pa. Diba? Pero sabi ni God, kaya kong patunayan sa'yo na more than sobra yung kaya kong bigay sa'yo. Diba? So, nare-receive nyo ba? Yeah. Diba? Ngayon pa lang sabihin na, you're blessed kasi nandito kayo. Kasi may mga tao tumutulong sa inyo para mas lalo nyo makilala si God. Diba? So, wag kang selfish. Di lang dapat ikaw yung nabibless. Diba? So, meron daw two kinds of people that are being blessed. So, sino kaya ito yung mga taong nabibless? So, meron daw, number one is giver. Ang giver, ito yung di sa kanya tumitigil yung pagpapala, hindi sa kanya nagsisimula. Diba? Kunwari, binless si Ate Cheska. Diba? Siyempre yung kunwari, yung gift na binigay sa kanya, hindi niya i-share. So, parang akin to eh, kasi ako nga yung blessed, diba? Bakit kasi share? Diba? Pero, ito daw, yung isang klase ng nabibless is giver, ito yung mga appreciative, diba? Kapag ang tao marunong mag-thank you, ang sarap bigyan. Diba? Diba yung pakiramdam ng, kunwari may nagbigay sa inyo ng regalo, tapos hindi mo alam kung ano ba yung, hindi niya talaga alam actually yung favorite mo, kung anong kulay, ganyan-ganyan. Tapos binigay, sinabi mo sa kanya, uy, thank you, kasi nag-abala ka pa, ganyan, nakakatuwa ka naman, ganyan-ganyan. Tapos diba, pag ikaw yung nagbigay, nakakatuwa naman, appreciate niya, parang sarap ulit bigyan ng tao na to, diba? Pero kapag ka, kunwari, binigyan mo yung isang tao, walang reaction, parang, ano ba yan? Hindi mo lang tinanong, hindi mo lang nagtanong sa iba kung gusto ko. Tapos, ito para sa'yo, tapos, okay, ganyan, tapos parang, binigyan ka na, tapos pinamigay mo sa iba kasi hindi mo gusto. Diba? Sino yung may gumawa nun? Bakit? Diba? Meron minsan yung ibang tao, binigay na nga sa kanila, papamigay kasi ayaw nila. Diba? So, gano'n, maging appreciative ka. Kung gusto mo, lagi ka mabibless, diba? Dapat lagi ka at marunong kang mag-thank you. Yun dapat yung expert ka eh, yung pagpapasalamat kay God. Kasi kapag, kahit simple-simple bagay, pinagpapasalamat mo kay God, lagi ka niya i-bless at lagi ka niya gagamitin para maging blessing na sa iba. Diba? And generous, diba? Mapagbigay kasi, ang giver kasi naniniwalang hindi siya mauubusan sa kabigay. Diba? Yan ang tunay na giver. Diba? And then, faithful. Ang faithful, diba? Kahit anong circumstances na dumating sa kanya, kahit na hindi niya matanggap yung hinihingi niya kay God, still naniniwala pa din siya. Still, nagbibigay pa din siya. Na, Lord, masisipagin ako magbigay kasi hindi pa siya dumarating eh. Hindi yung mga tipong, tagal naman, yung seed ko na to, ilang taon na, tapos hindi ko pa rin nare-receive. My God, mangyayari pa ba? Diba? Pero dapat ang attitude ninyo, diba? Kasi wala pa, kailangan mas dagdagan ko ba? Siguro kailangan mas mag-effort pa ako bukod sa dagdagan ko yung times ko, diba? Mas gagawin ko updated, hindi ko hahayaan hindi updated yung devotion ko. Pagkatapos, sasali pa ako ng ministry. Diba? So, ayun. And number 2, user. Sino kaya itong mga user na to? Ito yung mga binigyan na nga, nagreklamo pa, at ang malala, nagdududa pa. Diba? Demandi, kunwari, demandi ka. Wala na bang iba? Ito lang ba yung kaya nyo ibigay, Lord? Grabe naman! Diba? Minsan, gano'n tayo, reklamador. Pero dito yung mga nakaranas na nagreklamo kasi ito lang yung ibigay sa akin. Diba? Okay lang yan, magpakatuto tayo dahil okay lang yan kung naging reklamador kayo kasi ito na yung simula para
ma-appreciate mo yung mga bagay na binibigay sa iyo. So, ayan, demanding. Tapos, uncontented. Ay, nako. Yung parang gusto ko pa Lord ng ganito eh. Tapos, binigay na. Ito na yung best, di ba? Best. Tapos, parang naghahanap pa rin ng iba. Parang, Lord, di ako masaya kulang pa. Kulang as in. Pagkatapos, full of doubt. Kunwari, may classmate kayo, alam mo na mas mataas yung baon niya sa'yo. Tapos sinabi niya, uy, tara, libre kita, kain tayo. Tapos sabi mo sa kanya, nilibre mo ako? 100 nga lang pera mo. Tapos ako ba nilibre mo? Sabi kong bihira, di ba? Binibless ka na nga, nagtutuda ka pa kung kaya na. Di ba? Binibless ka na nga. Tapos nagtatanong ko pa, Lord, kaya mo ba talaga gawin yun? Diba? Kaya mo ba talaga dalhin ako sa ibang lugar na yung mga pangarap ko na idala mo ako sa ibang bansa na Lord, makakasakay ba talaga ako ng aeroplano? Lord, magiging magaling ba talaga akong accountant? Na kaya mo ba talaga? Yan. Binibless ka na nga ni God. Diba? Pero nagdududa ka pa din. Ano ba yung kulang? Diba? So, ganun ka ba kay God? After kang i-bless, konting active, konting pray, di ba? Konting pag-join sa church, ganyan. Na konting magpapakabait ako ngayon kasi nakakahiya naman kay God, bless na ako. Konting, para hindi naman nakakahiya sa mga tao na after ako maka-receive, after ako maka-achieve ng isang goal. Tapos, di ba parang kailangan medyo on fire ako kunwari. Kasi bagong encounter ako, kailangan lagi ako nasa church. Tapos, pagka medyo after 3 weeks, siguro pwede na akong tamad-tamad din kasi medyo naging active naman ako, di ba? Pero yung mga reaction natin, pero sapat na ba yung konti para sobrang blessings na binibigay sa inyo? Di ba? Kung binibigyan kayo ng sobra, di ba? Sobra din yung ibigay nyo para kay God. Di ba? Kasi He deserves it all. Hindi siya, alam niyo yun, yung natitira na lang bang time, yung natitira nyo na lang bang energy, yun yung ibibigay nyo kay God. Yung pagpapakapagod kayo all day long, tapos, after yung matutulog na lang kayo, Lord, bukas na lang po akong mag-pray, pagsisi ko kasi medyo pagod na ako, naantok na ako. Lord God, alam kong napaka-understanding, napaka-patient yung maintindihan niyo talaga yung pagod ko ngayon, Lord God. Diba? Pero, bakit hindi God? Anak, diba? Binigyan niya kita ng energy niyo para matapos mo gagawin. Tapos, after mo magawa lahat, nagsapwera na ako sa'yo. Wow! Ang sakit! Diba? Naman kay God yun. So, ayun. So, ayun, basahin natin yung Psalms 19, verse 20. Psalms, ayun. They spoke against God. They said, "Can God really spread a table in the wilderness? True, He struck the rock and water gushed out. Stream flows abundantly, but can He also give us bread? Can He supply meat for His people?" Sino naman mga tao? Kaya ba talaga ni God na buhayin kami? Kaya ba ni God na i-bless talaga kami? So, hindi ka na, sabihin mo sa sarili mo ngayon, Lord, hindi na ako yung kagaya ng dati na mag-reklamo pag binigay. Hindi na ako yung magtatanong kung bakit ito yung binigay mo. Lord, alam mo, lagi na ako maniniwala sa iyo. Hindi na ako magdududa kung para sa akin ba talaga ito. Kasi alam ko kaya niya eh. There's nothing impossible in God. Diba? So, it just only takes faith. Nasa sa inyo yan kung i-activate nyo yung pag-receive ng blessing. And, yan, sa verse 32 ng Psalm 73. In spite of all this, they kept on sinning. In spite of His wonders, they did not believe. So God was so hurt. Kasi, inuwanan nila lahat, diba? Inuwanan nila ni God lahat. Pero parang ayaw pa din maniwala sa Kanya ng mga tao. So isipin nyo, sige sa sasaktan, nakakaya nyo gawin kay God yun. Diba? Yung saktan nyo siya, kayo nga yun yung masaktan eh. Diba? Yung may sabihin ng hindi maganda sa inyo yung tao. Tapos, tapos parang wala kayo pakailan kung masaktan si God. Diba? So, yun. And then, sa verse 37, their hearts were not loyal to Him. They were not faithful to His covenant. So, ayun, diba? Hindi ka na nga naniniwala, nanloloko ka pa. Aray! Baka yung pumupunta ka sa church para masabi naman ni God na nagpapakabait ka na. Pero pag uwi mo ng bahay, parang hindi naman nakikita ng pamilya mo. Kaya hindi mo sila ma-encourage magpunta ng church kasi hindi naman nila nakikita ginagawa sa'yo ni God eh.
Diba? Kaya ka nga nasa pamilya mo, kaya ikaw yung binibless, kaya ikaw yung sinave ni God, kasi gusto niya ikaw yung maging daan. Diba? Ikaw yung representation ni God. And then, sa verse 38, so God shows His pure heart in verse 38. Yes, He was merciful. He forgave their iniquities and did not destroy them. Time after time, He restrained His anger and did not stir up His full wrath. So, sabi ito, pinakita ni God yung kanyang heart that forgives. Na kahit anong gawin mo sa kanyang kasalanan, papatawarin ko pa din. Kasi hindi ka niya kayang tiisin. Kasi ganun siya nakamahal eh. Diba? And hope, naniniwala siya dalang araw, na yung araw pala na to, is magbabago muna. Sisimulan muna. Tama ba? And patient, God is so patient, na hindi ka niya mamadali. And dapat, ngayon, iniwan mo na ito, ganyan-ganyan. Dapat perfect ka na, ganyan. Dapat righteous ka na, ganyan. Kasi alam ni God, na there are times na manghihina ka, pero still, gusto mo sabihin ko ni God, na naniniwala pa din ako siya. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Kaya huwag kang tumigil. And then, so, ayun. So, nakasintay ng tapos. Hallelujah! Yay! Tapos, sa verse 56 and 57, but they put God to the test and rebelled against the Most High. They did not keep His dictations. Like their ancestors, they were disloyal and faithless, as unreliable as a false God. So huwag ka nang gumaya sa mga tao na nanakit kay God. Isa ka pa ba sa magpapaiyak sa Kanya? Isa ka pa ba sa manloloko sa Kanya? Isa ka pa ba sa magdududa? Huwag na. Marami na sila eh. Diba? Huwag ka nang makaisa pa sa kanila. Kasi ikaw yung sinasabi ni God, the next generation na full of obedience, full of faith, and alam nyo ba yung full of patience and understanding? Ikaw yun eh. Diba? Kasama ka sa generation na binuo mismo ni Jesus. Diba? And then, so kung si God, naramdaman na natin yung emotion ni God sa pag-bless sa atin. Siyempre, nag-decide na si God. Diba? Alam na natin na si God nasasaktan kapag kinakalimutan natin siya. Na nagsiselo siya kapag mas binibigyan natin ng attention ng ibang bagay o ibang tao. So ngayon, but still, God decided to give him. Bakit? Diba? Sa verse 17 to 17, He chose David his servant and took him from the ship tent. From tending the ship, He brought him to be the shepherd of his people Jacob, of Israel, his inheritance. And David shepherded them with integrity of heart, with skillful hands he led them. So ano ba yung meaning ng integrity? Integrity is doing the right thing even no one is watching. Hindi kailangan makita ng iba na gumagawa ka lang. Alam mo, hindi mo kailangan magpasigat sa iba na kailangan good boy ka ngayon. Pagkatapos, sa totoo, hindi naman pala. Kasi ang uso na ngayon yung mga nagpapakatotoo, hindi na uso dito yung peke. Diba? God chose to believe. And God decided and chose you to be His servant. You're like David. Diba? You're David of this generation. You're a man of faith, obedience, hope, and integrity. He chose to believe that you are His joy. And then, God is blessed in your love. Diba? So dati sinasabi natin, God bless you. But then, we can also say, God bless in your love. Kasi ibig sabihin, nag-bless ka na ni God at i-bless mo pa siya. Diba? So, marami ba tayo natutunan ngayon? Yes! Alam na ba natin yung true meaning ng blessing? Yes! Na hindi yung isin ko sa atin. Kundi sa atin palang masisimula. So, yun.